Hello guys, welcome to my channel. Pala makikita ko ba? Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-uusapan po natin guys, yung tungkol sa yung tungkol sa nagkasakit ako tapos sinasabi ko po sa amo ko kung anong gusto niya, kung anong gusto ko, parang ganon. Ah, nag Kinausap ko po yung amo ko, sabi ko po sa amo ko na sabi ko ganun sa kanya, kasi mama ang tawag ko sa amo ko, sabi ko ah pwede kitang kausapin, sabi ko sa amo ko ganun. Tapos kasi nung Tuesday dumating siya, ano ba ngayon, Friday, nung Tuesday dumating siya, tapos kinausap ko, sabi ko sa kanya, alam mo, sabi ko talaga sa kanya, alam mo sabi ko, lagi po ako nagkakasakit araw-araw, sabi kong ganun. Tapos hindi ko kaya sabi ko ang dalawang trabaho, sabi kong ganun sa kanya. Tapos alam mo, sabi ko, nagtataka pa nga yung anak ko, bakit halos hindi na niya ako makausap araw-araw, samantalang noon, yung isa pa lang yung trabaho ko, palagi po kaming nag-uusap, sabi ko ganun. Kaya nagtaka yung anak ko kung bakit hindi na kami nag-uusap, sabi ko ganun. Ang ginawa ko, sabi ko ganun, ang 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 ano ang di ang gi- ang ginawa ko, di sina di kinausap ko yung yung employer ko, sabi ko siya lang talaga ang kinausap ko, sabi ko sabi ko, alam mo, sabi ko, naawa nga yung anak sa akin kasi araw-araw po ako nagkasakit, sabi ko sa kanya ganon. Araw-araw po ako nagkasakit. Siyempre, mga anak ko yun, ayaw nila ng mawalan sila ng nanay. Sabi kong ganun sa kanya. Kaya ang sabi ng anak ko, kakausapin daw kita, sabing ganun. Anuhin mo yung employer mo, kausapin mo kung anong sabihin niya. Hindi naman pwede na araw-araw ka magkasakit tapos wala man lang silang masabi, nakikita naman nilang kahirapan mo, sabi ng anak ko. Subukan mo siya kahit man lang bigyan ka ng bonus, sabi ng anak ko ganon. Di sabi ko, subukan ko sabi ko ganon sa anak ko. Anuhin ko siya, tatanungin ko kung anong reaksyon niya. Kaya yung dumating yung amo ko, kinausap ko nga siya, sabi ko, mag-usap tayo sabi ko, kasi lagi akong nagkakasakit, hindi ko kaya yung dalawang trabaho ko, sabi ko ganun, kahit ang lakas ko sabi ko, kahit ang laki kong babae, surrender talaga ako kasi halos anong oras na ako kakain, sabi ko ganun. Yung mga anak ko naawa, tapos nagtaka nga sila bakit hindi ko daw sila nakakausap, grabe daw ang busy ko, sabi ko ganun. Sabi ko, alam mo, sabi pa nga ng mga anak ko na pauwiin na nila ako dahil yung mother-in-law ko, 84 na yon, mag-85 na, tapos ayaw na rin niyang magtinda sa tindahan, tapos mga anak ko, ako na lang magbantay, tapos magninegosyo na lang ako, sabi ko sa amo kong ganun, kung ganito lang naman na doble ang trabaho ko, sabi ko hindi ko kaya sabi ko ganun. Sabi naman ng ano ko na amo ko, mahirap ngayon danang umuwi, may COVID-19. Sabi niya, walang ticket, sabi ng ganun ng amo ko. Walang ticket, sabi ng ganun. Paano ka uuwi? Sabi ng ganun ng amo ko. Di ang ano ko na lang, sinabihan ko na lang yung ko na hindi kung syempre nasa sayo yun, hindi mo ba sabi ko, hindi mo ba nakikita yung kahirapan ko, sabi ko, lagi akong nagkakasakit, sabi ko, bumibili ako ng gamot, sabi ko sa gabi din, pagtulog ko tuloy-tuloy na, sabi ko ganun,
pagod talaga, tapos sa umaga parang ayokong magising, parang ayokong tumayo, sabi ko sa amo kong ganun. Di sabi ko sa'yo, kung nakikita mo ma, sabi ko, kahit dagdagan mo na lang yung ano ko, kumbaga bigyan mo na lang ako ng bonus kung kung maintindihan mo ako, kung nakita mo yung kahirapan ko, sabi ko ganun sa amo ko. Tapos ang ano ng amo ko, sabi niya, tatanungin ko sa tatay ko, sabi niya, tapos yung kapatid niyang babaeng may pagkamaldita, yung dito nakatira sabi niya ganito, wag mong bigyan, wag mong bigyan siya ng ano, ng, ng regalo, wag mo siyang bigyan ng ekstrang pera, sabi niya ganito. Tapos sabi ko, ma, kasi kung ganong doble ang trabaho ko, tapos hindi mo naman ako bibigyan ng regalo, sabi ko, kumbaga, dagdagan mo yung ano ko, sahod ko, sabi ko sa kanya, kahit hindi ako uuwi, sabi ko gano'n, patapusin ko hanggang matapos ang kontrata ko, sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya ganito, titingnan natin, sabi niya, titingnan ko, I see, sabi niya, titingnan ko. Tapos yung isa kong nanay, sabi niya, wag kang pumayag. Sabi niya ganun, bakit mo dadagdagan siya ng trabaho, ganun, bakit dagdagan mo siya ng sahod, ganun. Tapos alam mo, sabi ko, ma, hindi mo ba nakikita na araw-araw ako, tambak-tambak yung nilalabang ko sa nanay mo? Isang basket, binibitbit ko, dinadala ko sa loob, paplantsahin ko. Tapos, yung tatay mo rin, hindi ako araw-araw naglalaba. Minsan nagkakasabay pa silang dalawa. Sabi ko, kaya nahirapan ako, kaya bagsak talaga ang katawan ko. Tapos, minsan sabi ko, pag nagluluto ako, tinatawag nyo. Nagluluto ako ng alas 4:30, alas 5, tinatawag nyo ako. Paano ako makakain? Di ba sinabi ko pa nga sa tatay mo na hindi ko kayang hatiin yung katawan ko? Sabi ko talaga sa amo kong ganun. Sabi ko pa, kung bibigyan nyo ako ng dagdag, na kahit magkano, walang problema, tapusin ko na lang yung kontrata ko dahil ilang buwan na lang naman ako, matatapos na ako, diba? Sabi ko sa nanay ko. Yung nanay ko mabait, sabi niya, walang problema Dana, okay lang sa akin. Pag-isipan ko Dana na dagdagan kita, sabi niya. Sabi ko, ma, kasi sana maintindihan mo dahil bumibili ako ng gamot ang sakit ng buong katawan ko, buto ko, tapos nagpapahilot pa yung tatay mo, sabi ko, pati yung kapatid mo nagpapahilot pa. Tapos, yung kapatid niya talagang nagsusulsul na, wag, bakit mo siya bibigyan ng regalo? Bakit mo siya bibigyan ng ganon? Pabayaan mo siya, sabi nga, walang hiya yung kapatid niya nandito nakatira. Pabayaan mo siya, bakit mo siya dadagdagan? Bakit mo siya bigyan ng regalo? Sabi ko, ma, sa isip-isip ko, kung ikaw kayang magtrabaho, kung kaya mo. Sabi ko, ang laki-laki ng katawan ko, bagsak na yung katawan ko dahil kumbaga yung tinrabaho ko pang 2 katulong, hindi pang 1 katulong, sabi ko ganun sa kanya. Salbahe talaga yung dito nakatira. Isip-isip ko, bakit ang kuripot nitong may kaya naman sa buhay, sabi ko, bakit magkukuripot sila? Kung ako yun, walang problema sa akin kahit magkano ang idadagdag ko, sabi ko sa isip-isip ko. Yung nanay ko mabait, nakakaintindi siya kasi nakapagsalita siya ng English, nakakaintindi siya ng English. Itong tatay niya at saka yung kapatid niya, hindi. Hindi na tapos wala na yun. Tapos nung nagising yung tatay ko, nagkwento, hindi ko kung paano nila kwininto. Tapos pag akyat ko doon, nagalit yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, no, sabi niya, hindi kita bibigyan ng dagdag, sabi niya ganito. Hindi ako papayag na dagdagan ka, sabi niya ganito. Ikaw, kung gusto mong umuwi ka, sabi ng tatay ko, kasi ganun yun siya pag nagagalit. Ay, hindi ako papayag, Monira, sabi niya sa nanay ko. Anak, sabi niya, hindi ako papayag na dadagdagan mo tong kasama mo, yung kasambahay mo, sabi niya, hindi ako papayag, sabi niya ganito. Tapos maingay na sila, nagdadagdagan na sila, ganun. Tapos yung tatay ko talaga, kuripot talaga yun siya. Masalbahi talaga siya pagdating sa mga pataas ng sweldo. Kung gusto mong umalis, iba talaga ang ugali niya na minsan nagsasabi, sige, umalis ka, ganun. Tapos, pag gusto mo na talaga, pag mayroon ka ng malilipatan, magmakaawa na naman sa'yo, hindi, wag ka nang umalis. Dagdagan na lang kita, dagdagan ko na lang yung sweldo mo, ganun. Parang sirao, ganun yan sila Pag ang katulong, gusto magpadagdag o nagre-reklamo, tapos
wala silang masagot, ganun. Tapos tapos sabihin na umalis ka na lang, tapos pag nakahanap na ng amo, ayaw na naman nila or ibenta nila, mas mahal pa kaysa dating pinagbilan sa akin. Tapos ano talaga yung tigulang, may pagkaiba ang ano niya, tapos parang ayaw niya pumayag. Siyempre nanghinayang talaga siya sa akin. Marunong ako mag-reflex, marunong ako magluto, marunong ako lahat. Kahit ano, marunong ako mag-English, nakakaintindi ako, lahat marunong ako, kahit sa bata, lahat marunong ako. Kaya malakas ang loob ko na pero ayoko nang lumipat. Tapos yun ang inaano ko sa nanay ko na, sabi ko, ma, walang problema, ma. Sabi ko, kung bigyan mo ako ng hadiah, sabi ko, mabait yung amo ko eh. Kakaintindi, sabi ko, kung bigyan mo ako ng hadiah, walang problema, ma. Paano tatapusin ko yung kontrata ko? Pero kung hindi mo ako bibigyan ng hadiah, sabi ko, ano na rin, ma, sabi ko, ayoko na rin lumipat. Sabi ko, tatapusin ko lang at baka pag uwi ako, hindi ko alam kung makabalik pa ako dito sa lugar nyo. Sabi ko, kahit saang lugar, basta bagaya dito sa inyo na close country, ayoko naman. Sabi ko, hindi na ako babalik. Sabi ko, kung makaalis ako sa bahay na to, yun talaga sinabi ko sa mama ko. Tapos, sabi niyang ganun, mahirap, Dana. Sabi niya, walang mabilhan na ticket. Tapos, may COVID-19 pa. Sabi niya ganun, huwag ka mag-alala, pag-isipan ko na bigyan kita ng regalo. Tapos nagalit yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, sige, kung gusto mo umuwi ka na. Sabi niya, mag-impake ka na bukas. Babilahan na kayo ng ticket. Sabi gano'n ng tatay ko. Nagalit, tapos nananghalian sila. Halos hindi kakain yung tatay ko. Tapos nagkikwento nga dun sa tagaluto namin na, bakit naman si Dana naghingi ng dagdag, ganun. Puro dakdak daw ng dakdak. Tapos malungkot. Ganun yan siya pag may problema sa katulong, malungkot. Parang ayaw niyang umalis, parang ganun. Tapos, andito ako, tapos usap sila tungkol sa akin, dinadyaryo nila ako. Ganun yun sila dito, dinadyaryo nila ako. Tapos nag-usap-usap sila, ganun pati yung katulong, yung tagaluto, sinabihan na nga, na kung gusto niyang umalis, paalisin mo siya, ganun yung ugali niya. Tapos yung nanay ko rin, tapos ang gagawa, tapos sabi ng tatay ko, mag-impake ka na kung gusto mo, umalis ka na. Tapos ang bala ko sana magpakargo ako, tawag ako ng pagkargo, ganun. Impake na ako. Tapos itong mga katulong, ayaw nilang pumayag na umalis ako. Sabi ko, siyempre yung trabaho ko mapupunta sa kanila, ang hirap kayo ng trabaho ko, araw-araw nagbabrush ka, kumasakit yung mga binti mo. Tapos sabi itong tagaluto, sabi niya, Diyos ko, wag kang umalis kasi may COVID-19. Tapos, hindi pa tapos yung problema sa asawa mo. Tapusin mo naman. Sabi, tapusin mo, ilang buwan ka lang naman. Nasa 9 months ka na lang o 8 months matatapos na kontrata mo. Sabi nila, huwag ka na lang umalis. Siyempre, natatakot din sila kasi pag umalis ako, mapupunta sa kanila yun. Tapos, ang pabagal pa nilang kumilo. Sinabi ko ngayon sa nanay ko, ako ang lakas ko. Isang tawag mo lang, takbo na ako. Sabi ko gano'n sa nanay ko. Pag hindi ako sexy maglakad, sabi ko. Tapos, alam ko naman yung tatay mo ayaw sa akin. Ang gusto niya yung tatlo lang, yung driver, yung itong may sakit, at saka yung tagaluto. Sabi ko, alam ko hindi niya ako gusto, pero ako gusto ko siya, mahal ko siya, parang tatay, sabi ko. Pero ako ayaw niya sa akin, sabi. Kinanong ko talaga, kasi parang ayaw ng tigulang sa akin ba. Mas close niya yung ito kasi mga sip-sip, dikit ako, hindi kasi ako nakipag-usap sa kanya, nakipag-usap lang ako pag hinihilot ko siya, pag binibiro ko siya, pag pina-exercise ko siya, ganun lang. Pero sabihin mo, chika-chika sa mga gato, hindi ako ganun, hindi ako sip-sip sa amo ko. Anong sinabi niya, ganun, pag hindi, ganun. Tapos, tapos di natulog na yung tatay ko. Tapos sabi nila dito, tanungin mo kung aalis ka ba bukas. Natatakot din sila kasi sa kanila mapunta yung trabaho ko. Yung ginawa ko, sabi yung tagaluto, puntahan mo nanay mo, nandoon sa sala, nakahilata. Sabi nung si tatay tulog na, sabi, nandoon na sa kwarto. Umakyat ako doon, sabi ko, ma, mag-impake na ako, sabi ko. Kasi uuwi na ako. Sabi ko, gusto niyo, di ba niya uuwi ako, di ba? Di uwi na lang ako, sabi ko gano'n sa kanya. Tapos hindi, yung pala, yung tigulang, sabi pala niya sa akin na, sige, uuwi ka. Sabi niya, kasi may utang akong 200 KD. Tapos sabi ko, hindi ba? Sabi niya, sige, umuwi ka, bayaran mo yung utang mo. Tapos sabi ko, di ba may sahod ako ngayon? Sabi niya, ganito.
Sabi niya, kulang pa din. Sabi ko, di ba pa, sabi ko, nakatapos na ako sa inyo dati ng 2 years. Sabi ko, tapos yung 2 buwan, di nyo binigyan pag nakatapos ang kontrata, di ba, may 2 buwan kaming makukuha. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, wala na yun. Pati ticket, hindi ko ibigay sa'yo yun. Sabi niya, ganito. Sabi niya, kung gusto mong umuwi ka na. Sabi niya, gano'n. Salbahe talaga. Tapos sabi niya, gano'n. Kung gusto mong umuwi, di umuwi ka. Sabi niya, gano'n. Di kita bibigyan ng sahod. Sabi niya, ibili ko ng ticket yun. Gano'n. 200. Tapos naiisip ko naman yung asawa ko, hindi ko pa nalibing. Kasi yun nga, iniisip ko nga rin sana na sabi ko, patapusin ko na lang muna yung asawa ko bago ako uwi. Tapos sabi ng tatay ko, bahala ka, gano'n, mag-isip-isip ka na kung gusto mo umuwi ka na. Sabi ng tatay ko, para magalit siya. Tapos yun nga yun, kaya usap ko nga yung nanay ko, natulog na yung tatay ko. Tapos sabi ko, ano ba? Sabi ni, dito sa babaeng tagaluto na, uuwi na ba daw ako? Kasi mag-iimpake na ako, ma. Tapos sabi ng nanay ko, wag kang umuwi. Sabi niya ganito, wag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Kasi ako naman ang amo mo. Pag-isipan ko kung ano, sabi niya ganun. Tapos nung una sabi nila lahat, hindi, wag ka nang umuwi. Pag tapos na lang ng kontrata mo, bilihan ka namin ng ganito. Sabi nung mama ko dito, may pagkamaldita, bilihan ka namin ng ganito, alahas yung mga anak mo, damit, ganun. Sabi din ng tatay ko, bilihan ko din yung mga anak mo ng regalo. Tapos sabi din ng amo ko, sabi ko, hindi ko kailangan yung mga regalo, kailangan ko ng pera. Sabi ko din, papalibing ko nga yung asawa ko. Sabi ko ganun sa kanya, kailangan ko talaga ng pera. Kasi yun ang ko ngayon, plano ko yung asawa ko ipalibing. Kasi hindi pa nga napalibing yung asawa ko. Sabi ko ganun. Tapos, sabi ng nanay ko na, hindi, wag ka, tapusin mo lang kontrata mo, ilang buwan na. Sabi niya, ako nang bahala sa'yo. Sabi niya, makinig ka na lang ha. Sabi niya, wag kang makipag-usap ng kanino-kanino, wag kang makinig sa kanila. Sabi ganito, para maging okay na. Sabi ganito ng nanay ko. Sabi niya, wag ka nang mag-impake, wag ka nang umalis. Sabi niya ganun sa akin. Ako nang bahala sa'yo, pagising ni Baba, kausapin ko siya, tapos magiging okay na. Di, wala na yun, tahimik na yun. Tulog na yung tatay ko. Nung pagdating ng alas 4:30, tinawag na naman ako ni Mama. Dana, sabi, pagdating doon, pag-akit doon, ang tatay ko nakaganon. Tapos tahimik siya. Ganun yun siya pag may problema. Kaya alam ko pag may problema, pag tahimik siya, tapos nakaganon ng tatay ko. Tapos tinawag ako ni Mama. Tapos, Dana, pumunta ka dito sa ni Papa, sa banyo, sabi niya, kukunin mo yung marumi, sabi niya. Tapos nag-usap kami doon sa loob, sabi niya, Dana, sabi ko kay Papa, sabi niya na, yung utang mo, every month, kakaltasan na lang ng 20. So, every month, ibibigay sa'yo 120. So, kung ganon, di, mag-stay pa ako dito ng 10 months kung 2020 a month. Kasi ang gusto sanang mangyari noon, 100 para 2 buwan, tapos na yung utang ko, 200 lang yun 100 ang ikaltas, so 40 na lang matira sa akin. Gusto ng nanay ko ngayon 2020, so 10 months kung babayaran yung 200. Yun ang pagkaintindi ko. Tapos may sinasabi pa siya, hindi ko maintindihan kasi Arabic Tapos sabi niya, basta makinig ka na lang, wag ka nang magsalita, ganon, wag ka nang magpaliwanag sa tatay ko. Sabi niya ganun sa akin, tahimik ka na lang, mabait yung nanay ko, mabait talaga siya. May pagkamaldita nga lang, pero mas may puso siya kaysa lahat. Tapos sabi niya ganito, okay na tayo ha, sabi niya ganito, okay na. Diyos ko, pag uwi ng nanay ko, kasi araw-araw dito, mga alas 7, alas 6:30 hanggang alas 7:30, mga anak ni Baba nandito lahat, yung mga lalaki, mga apu-apuhan. Diyos ko, pagdating na naman ng alas 7, tinawag na naman ako. Si Mama Munira, di ba nakauwi na sa Cordoba, tinawag na naman ako. Nung pagtawag sa akin, sabi ni Mama Muna, Dana, magdala ka dito ng malamig na tubig. Pagdating ko na naman doon sa taas, yung anak ng tatay ko na doktor, kinausap na naman ako. Sumbong pala si Baba ko. Sabi nitong tagaluto, sabi niya, Dana, pinag-usapan ka doon sa taas, tungkol sa'yo, ganun. Bakit naman daw uuwi ka na may sakit yung katulong na isa, tapos bakit naman daw humingi ka ng bonus, ganun, sabi nila mo. Ay, hindi sila papayag sa 10KD o 5KD. Ang yaman nila ha, may real estate sila, may opisina sila, may paupas. Hindi nila kayang magdagdag.
Ganon ang, may ugaling ganon ang taga dito. Tapos pinag-usapan ako dyaryo. Ang mga Kuwaiti, ang mga ugali nila, pag ang katulong, may problema, o aalis, o lilipat, pinag-uusapan nila yun, hindi sila makamove on agad. Tapos pinag-usapan ako, bakit siya aalis, ganon. Matagal na siya dito, di ba? 3 years and 4 months na siya, ganon. Tigulang nagkwikwento. Siyempre, naawa yung mga anak, mga apo. Pag-akyat ko doon, para akong matutunaw. Ang ingay, puro pangalan. Pag gano'n yung mga Kuwaiti, iba-iba sila. Talagang ang utak nila baliktad. Kahit sa problema, baliktad talaga sila. Pagdating ko doon, kinausap ako ng doktor, Dana, dito ka sa tabi ko, sabi, mag-usap tayo. Sabi niya, anong gusto mo? Kasi mahal na mahal niya yung tatay niya. Lahat ng gusto na sabi ng tatay niya, nakikinig yun eh. Siya ang pinaka-close sa lahat na anak. Saka mabait din yung doktor. Sabi niya ganito, kasi kaya nagsalita yung doktor kasi sinabihan ko yung nanay ko na yung trabaho nung itim, ayoko ng trabahoin hindi ko kaya. Yung time na yun, dapat kakain ako o nagpapahinga na ako. Pero wala akong pahinga, sabi ko. Siyempre yung sinilduan niya doon sa nanay niya, hindi ko tatrabahoin, kaya kinausap niya ako. Tapos sabi niya, anong gusto mo, Dana? Magstay ka dito o uwi ka? Pag-isipan mo, sabi niya ganito. Pag napag-isip ka na, bibilihan ka na lang namin ng ticket, sabi ng doktor. Nagulat ako, ha? Tapos na yung issue na yun. Ganun sila dito. Tapos, ang ginawa ko, sabi ko, siyempre na-stress na naman ako. Sabi ko, Diyos ko, grabe talaga tong mga to. Talagang utak mahina, sabi ko ganun. Ang ginawa ko, nagkwento na naman ako sa mga kasama ko. Bakit ka na naman pinag-usapan? Di sila makamove on sa'yo, sabi nila. Sabi ko, itong tagaluto. Ate Ruby, sabi ko, tawagan ko si Mama, sabi ko. Tinawagan ko kamo sa WhatsApp. Ma, sabi ko, paiyak-iyak pa. Sabi ko, Ma, nandito sila lahat. Sabi ko, ganito, mga kapatid mo. Sabi ko, alam mo ba, Ma, si mama muna, ewan ko anong pinagsasabi kayo sa kapatid niya. Sabi ko, gano'n. Pinakinausap ako ni Doktor, Ma, bakit ganun, di ba? Tapos na tayo nag-usap, di ba? Sabi mo, ikaw na lang bahala sa kanila, ikaw ang amo ko. Sabi ko, sinabihan ba naman ako ng kapatid mong lalaki man na doktor? Dana, halika dito. Umupo ka dito. Usap tayo. Ano gusto mo? Uuwi ka o magstay ka dito o uuwi ka? Pag-isipan mo, bukas malalaman ko yung sagot, sabihin mo kay Muna. Sabi niya ganun. Sabi ko kay Mama, alam mo, sabi ni Mama, sabi ng nanay ko, sabi niya, muskila. Tapos sabi ng asawa niya, muskila. Sabi narinig ko sa telepono, sa WhatsApp. Tapos, yung pagkatapos, sabi niya, wag ka mag-alala, Dana, tatawagan ko siya. Sabi ko, matawagan mo na ngayon, nandyan sila lahat. Nag-meeting tungkol sa akin. Sabi ko, gano'n, para tuloy akong sikat, sabi ko. Tapos ito namang itim. Sabi na, sige, anuhin mo, kausapin ko. Bakit mo kausapin? Di mo naman amo yun. Sabi sa isip-isip ko. Tapos dial siya. Tapos buti hindi sinagot ni Mama. Tapos pagkabukas naman ng umaga, tapos na yun, di ba? Pagkabukas ng umaga. Yung tatay ko, ang sama tumingin niya. Sama na tumingin. Tapos sila din, sama nila tumingin. Gaganon yung mga Kuwaiti, hindi sila kaagad nakakamubon sa problema. Pag may problema sila. Tapos nakaganon lang yung tatay ko, hindi niya ako kinikibo. Ang lungkot-lungkot niya. Tapos ako rin, basta sabi ni Mama, gawin mo lang yung trabaho mo. Ganon. Tapos ang ginawa nila, nabawasan yung trabaho ko. Hindi na ako maglilinis doon sa tigulang. Hindi na ako kukuha ng mga marumi. Hindi na ako maglalaba. Tapos yung sa tatay ko nalabahan, ako ang maglalaba, ang magplaplansya yung tagaluto. Tinulungan na nila ako. Yung itim, hindi pa naman siya naoperahan. So, yung trabaho na ginawa niya. So, medyo hayahay na ako ngayon. At saka nabawasan na rin yung sakit ko. Hindi na rin ako masyadong nagkakasakit. Tapos, yun, hindi pa rin yung tatay ko, ganun. Tapos, nung pagkagabi, siyempre, binantayan ko na naman yung tatay ko. Kasi kumain si Mama muna, pumasok na kinausap ko yung tatay ko. Sabi ko sa kanya, bakit kinausap ako ng anak mong doktor? Sabi ko, di ba tapos na ba? Nag-usap na kami ni Mama ng amo ko? Sabi ko gano'n. Sabi niya, siyempre, mahal ako ng anak ko. Sabi niya gano'n.
syempre may problema ako, tutulungan niya ako. Kahit naman ikaw, di ba? Sabi niya gano'n sa akin. Oo nga ba, tapos na yun ba? Di ba nag-usap na kami ni mama? Sabi ko yung amo ko, nag-usap na kami. Pumayag naman siya, bahala na lang daw siya sa akin. Sabi niya gano'n, tsaka tulong-tulong kami lahat ba? Sabi ko, para hindi na ako kawawa. Sabi ko, hindi na doble yung trabaho ko. Tapos sabi niya, ikaw kasi problema eh. Tapos, sorry ba? Niyakap ko siya, sabi ko. Ginanon ko siya. Sabi ko, ba, sorry ba? Sabi ko, sorry talaga ba? Sabi ko ganun sa kanya. Sorry, sabi ko. Huwag ka mag-alala, tatapusin ko na yung kontrata ko. Ilang buwan na lang naman eh. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Pag nakatapos ang kontrata, bilhan ko yung mga anak mo ng regalo. Pero hindi ako naniniwala sa kanya. Bigyan mo ng mga pasalubong, tapos bakasyon ka, gusto mong bumalik, walang problema. Sabi ko, sana babalik ako sa ganito ang treat mo sa katulong. Wag na, hindi na ako babalik. Oy, baling mabulok ako sa Pilipinas, ayoko nang bumalik ako sa isip-isip ko lang ganun. Kasi ang mga taga dito, magaling yan sila magbola. Yun ang ayoko sa ugali nila. Pag nagsalita sila, hindi nila ginagawa. Bihira lang ang gagawing totoo. Bihira lang. Magaling lang sila sa ganun, tapos hindi nila nilalagay dito. Parang magsalita sa lumilipad lang. Yun ang ayoko sa mga ugali nila dito. Tapos, sabi niya, sige, okay, wala na tayo, bati na tayo ha. Sabi ko, bati na tayo na. Ganun na yun. Tapos, wala na yun. Tapos, pagkabukas na naman ulit ng umaga, ang lungkot-lungkot niya. Sabi ko, ang lungkot mo naman. Sabi ko, sumaya ka naman. Sabi ko, huwag kang mag-isip ng problema. Sabi ko din, mayaman ka nga, di ba? Saka mag-enjoy ka sa buhay mo kasi matanda ka na, sabi ko sa kanya. Tapos, hindi siya kumikibo. Tapos, nandun na naman kami sa banyo, sabi niya. Sabi ko, mag-enjoy ka naman kasi buti nga may pera ka. Ako wala eh. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya, ikaw ang problema ko. Sabi ko ba, sorry na talaga, di ba? Mag-move on na tayo. Sabi ko, sorry na ba? Tapos yun, simula noon, nag-move on na siya. Tapos kanina, pumunta ulit ang nanay ko. Tapos pagdating ng nanay ko, kasi yung isa umalis. Tuesday nga, ngayon eh. Friday ngayon eh. Umalis yung isa. Tapos alam mo, sabi ng tatay ko, pagdating na sa amo ko, sabi ko, salam, sabi ng tigulang, huwag mo siyang kausapin, huwag mo na siyang kausapin. Sabi niya, para tahimik na tayo lahat. Tapos parang naghahanap sila ng dalawang katulong kasi hindi na kaya talaga ng tigulang. Sabi niya ganito, maghahanap ako ng dalawang katulong kasi yung dalawa magbakasyon. O sino magbabantay sa akin? Sabi niya. Tapos yung apo na pumunta rin kaninang umaga. Naghanap ng katulong. Tapos mahal yata. Mahal, narinig ko mahal. Mahal daw. Parang galing sa Saudi. Parang cross country. Parang ganun. Pero mahal. Tapos siguro hintayin na lang kaming magbakasyon. Kasi itong may sakit parang December uwi yata siya. December or after 3 months daw, sabi niya December, uuwi daw siya kung anong mangyari. Ako tapusin ko lang yung kontrata ko para malibing ko lang yung asawa ko. Tapos may konting pera naman ako sa bangko. Bibili ako ng oven pang negosyo. Yun na yun. Kaya sinabi ko nga sa anak ko, sabi ng anak ko, grabe naman sila, May. Yun lang ang sinabi mo, gusto mo magkabonus, tapos naging dyaryo ka na. Sabi ko, ganun sila dito, nak. Sabi ko, iba ang mga taga dito. Iba ang mga ugali nila. Hindi talaga sila makabuglabi na pag nagustuhan nila ako lahat. Kasi lahat ng katulong dito, walang marunong maghilot. Hindi kagaya. Iba ako mag-alaga. Kaya nga gustong ko magtrabaho sa mga matatanda. Pag nakapunta ako ng Amerika, home for the aged ang trabahuin ko or hospital. Caring talaga ako. Caring. Marunong talaga ako sa tao. Kasi yung tatay ko, nahuli ko na ugali niya eh. Pag dinupak siya, lambingin mo lang siya, halik-halikan mo lang yung ganito na, okay na siya. Pati na kami ngayon sa awa ng Diyos, tahimik na yung tungkol sa akin na tungkol sa bonus. Tahimik na. Wala na. Nakamove on na sila. Ganun yung mga kwaiti, yung ichichismis ka nila. Ganun yan sila. Yun ang ayoko sa ugali nila. Kunwari may party dito. Yung mga nanay ko may party. Pag-usapan lang po nila, katulong lang po na si ganito, si ganon. Kunwari itong itim, ganito, ganon. Lagi lang doon, ganon. Pag-uusapan, ito, ganito, ganito. Ako, ganito, ganon. Ganon yan sila. Chismoso sila. May ugali silang ganon. Kaya hindi mo kaya, tinan mo,
humingi lang ako ng bonus, feeling ko hindi kaya ibigay ng tigulang, or isip ko naman kaya hindi nila masasabi yun kasi siyempre magsiselos nga naman yung dalawa kung tataasan ang sweldo ko. So bahala na yung nanay ko kung anong ibibigay niya. Tanggapin ko na lang kung ano, basta ang Diyos na lang ang bahala sa akin kung ano. Kung bigyan nila ako, okay. Kung hindi, at nagsabi ako kasi kawawa naman ako, lagi akong nagkakasakit. Siyempre bumibili ako ng gamot. Sabi ko nga, gusto kong pumunta ng ospital. Ayaw na akong payagan. Sabi ko sa mama ko, sabi ko, gusto kong mag-day off. Ayaw na akong payagan. Sabi ko, doon pa ako kay Mama Huda noon, 1:00 hanggang 8:00 nakapag-day off ako. Tapos, papayagan ako pag may sakit ako, dinadala ako ni Mama Huda sa ospital. Sabi yung nanay kong dito nakatira, puro kahuda, nagselo siya. Bakit puro ka Mama Huda, sabi ng ganun. At saka siloso po sila. Tapos, pinagsilusan nila yung Pilipina na close kami ng Pilipina. Ang sabi daw sa Tagaluto na, wag papuntahin sila na doon sa Pilipina, doon sa kwarto, wag papuntahin kasi nag-uusap sila palagi. Siloso yan sila. Tapos, kaya sabi ng Tagaluto, mag-usap na lang kayo pag nandito sa baba. Sabi ng ganito. Tsaka hindi na ako pinapapunta doon sa kwarto. Ang gagawin ko, maglalaylo na lang muna ako. Hindi muna ako akit sa taas. Kumbaga, din numero ang ginagawa ko ngayon. Nakikinig ako sa kanila kasi tapusin ko lang yung asawa ko. Kung ibibigay nila sa akin every month na 120, o yung 80 itatabi ko pang ko sa asawa ko. Yan ang gagawin ko. Tapos pag nakailang buwan na ako, dadagdagan ko na yung ibabayad ko sa utang ko para mabilis. Ganun lang ngayon, kailangan ko ng pera hanggang March, kailangan ko ng malaking pera. Kasi kailangan ko ng $300 at 300 KD, parang nasa 45,000 siguro yan, o 45,000 o 50,000 pag ma-change yung, kasi ang depende sa palitan, kung 100 KD times 157, so nasa 15,000 plus, o nasa 40 plus nga yung nasa 40 plus nga yung 300 KD. Kung makuha ko lang yung sa asawa ko, panlibing niya, pag-iipon na lang ako ng pangnegosyo, yun na lang gagawin ko. Kaya nga, mahirap mag-abroad. Kung anong gusto ng amo mo, depende rin yun sa amo. Mayroong amo na nakikita yung kahirapan mo, sila na kusang nagdadagdag ng sahod sa'yo or regaluhan ka. Yung Mama Huda ko, talagang every year siya nagtataas siya talaga ng 5 KD. Mayroong amo na every year nagtataas ng 5 KD. Mayroong namang amo na every year nagtataas ng 10 KD. Hindi na kailangang sabihan mo. Dito, hindi sila nagtataas ng sahod. Kahit itong Tagaluto, 150 pa rin ang tagal-tagal. Ako lang naman tinaasan ng 20 kasi nakipaghamunan akong lumipat noon. Tsaka may maging amo ako sa labas. Kaya 120, ginawa nilang 140 ako. Pagdating ko dito, 120 ako. Tapos dinagdagan na lang nila ng 20 kasi gusto kong lumipat. Kaya di may kukuha sana sa akin sa labas na mag-reflex ako, mag-massage. Ayaw nilang pumayag. Kaya tinaasan nila ako ng 20 KD. Ngayon, hindi nila ako kayang taasan. Hindi ko alam bakit hindi nila. Nakatapos na ako ng 3 years and 4 months. Hindi ko alam bakit hindi nila ako tinaasan. Kaya pagtapos ng kontrata ko, uwi talaga ako. Ayoko ng or mag-extend ba akong 2 buwan, 1 buwan. Pag-negosyo yun. Parang ganon. Kaya mahirap mag-abroad. Bago kayo mag-abroad, siguraduhin nyo munang kaya nyo lahat ng kahirapan. Ako kasi nag-abroad naman ako, ginusto ko talaga Talagang buo ang loob kong mag-abroad ako. Kaya ngayon, lahat ng sagupa, kaya kong saluin. Lahat ng ugali ng amo, kaya kong Kung wala lang akong problema, uuwi talaga ako. May problema pa ako sa asawa ko Tapos na yung asawa ko, kahit anong oras, pwede na akong uwi sa kanila. Tapos hindi ko pa natanong yung kapatid ko sa Amerika dahil may trabaho siya ngayon sa Japan. May travel working siya sa Japan. So hindi ko na napapanggit sa kanya itong problema na to.
Pag nabanggit ko sa kanya, yun, maganda kung anong sasabihin niya. Tutulungan niya ako sa pagpalibing ng asawa ko. Kung mabanggit ko sa kanya yun. Kung hindi ko mabanggit, bahala na lang ang Diyos kung tiis na lang ako ng at least nabawasan na yung trabaho ko. Pag naoperahan na naman to. Pero yung Pilipinas, sabi niya kahit ako na lang maglinis, basta ibababa daw niya yung labahan. Naawa din yung Pilipina kasi nakikita niya yung hirap ko. Tsaka nagkakasakit talaga ako araw-araw. Buti pa yung nga Pilipina, sabi ko nakakaintindi. Pero yung mga nakapaligid ko, wala rin pakialam eh. Mahirap talaga. Bahala na lang si Lord. Kaya, yun na yung guys, yung tungkol sa yung sa amo ko na kung bibigyan niya ako ng bonus, ganon. Kumbaga, regalo. Para matuwa naman ako, para hindi sayang yung trabaho ko na imbis doble ang sahod ko. Itong isa may sweldo kahit may sakit, kahit hindi kumikilos. Mantalang ako, mahilig ako takbo ng takbo, isang tawag lang, lipad agad. Masipag ako, hindi sila naghihilot ako sa tigulang araw-araw. Kuripot siya, kaya nga nagtaka nga ako bakit naging yumaman to, na kuripot, grabe eh. Walang puso't kaluluwa, wala, grabe, bahala na. Sige na Lord, sige na mga friend, thank you so much for watching. Nag-iba tuloy yung boses ko. Kaya mahirap ang maging OFW, Diyos ko. Isipin niyo muna, handa kayo lahat sa lahat ng mangyari. Ganun yung mga Kuwaiti, hindi sila makamove on pag pag nagustuhan ka nila, tas aalis ka. Swerte lang sila. Sabi ko, ayoko nang magtrabaho sa labas. Pag uwi na lang akong diretso. Okay lang din sana sa mga anak kung uuwi ako ngayon. Ang problema ko naman, yung tatay nila gusto kong malibing. Okay sana ng mga anak. Kaysa araw-araw daw ako magkasakit. Ayaw naman lang mawalan sila ng nanay. Kaya, naintindihan ko rin yung mga bata. Pero tiis-tiis na lang muna ako. Bahala na si Lord kung anong mangyari sa akin. Sige guys. Thank you so much and God bless you. Bye-bye. Please like and subscribe. Erodin Saguban. Bye-bye.